The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor. Just kidding, Pastor. Good Oo, morning po magandang sa inyo. umaga. Napatawa tuloy natin si Pastor Ganda ng kanyang t-shirt, Serve the People. Brad, good morning. Para sa isang bayang maunlad, iboto si Daily Brad. Hindi, joke lang. Okay, good morning. Sounds like, Oo. Eto na, Pastor. Gusto ko nga sana Alam mo, naming Cha- isulat sa balota, kaya lang wala namang pangalan mo doon. Pero ito na, mga kapatid, ang magbibigay nga sa atin ng pag-asa at magandang balita ngayong umaga. Pastor Jeff? Alam mo, Ted, di naman natin kailangan ng posisyon para makatulong sa bayan. Yan. Actually, kung ako sa inyo, iboboto ko yung mga kahit palang posisyon, dati, yung mga buhay nila na handa na maglingkod. Kumbaga, hindi kailangan ng posisyon para tayo to make a difference. Anyway, nagkasala ko kahapon, Ted, at siya sa Pampanga. Na-traffic ako ng mga 3 oras dyan sa overpass na ginagawa. No? Nagawa na raw kaninang madaling araw. Pero buti umabot ako siya, 3:45, alas 4 yung wedding. Oo. 4 na oras na yung inalat ko from Ba, Antipolo. Oo. So, Oy, ulitin mo yung biyahe mo pagpasok- ngayon kasi di ka na matatraffic ngayon, Pastor. Ala ko nga di matutuloy yung kasal. Sabi ko sa wedding, sabi ko 4 hours na inalat ko eh. 1.5 hour lang yung San Fernando, di ba? But anyways, ang ganda po ng wedding. Okay, maayos naman po yung kinalabasan. Isa nga sa mga pinayo ko, itong isi-share kong verse na to, baka merong nangangailangan. Kahit hindi sa mag-asawa, kahit sa mga nanay sa pagsagot sa tatay, alam mo yun, or sa anak, pagsagot sa magulang. Sabi sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang ganda na to. Sabi ko sa mag-asawa, isa sa mga major issue rin sa marriage is miscommunication or lack of communication or harsh communication. Kasi sabi dito sa verse na to, ang malumanay daw na sagot, nakakapawi ng puot. Na-experience nyo na po ba yon? Yung mataas ang boses ng kausap mo, galit, tapos pinatungan mo, and then mas malakas, and then before you knew it, gumagawa na kayo ng mga bagay na hindi na rasyonal. Nakapagsabi ka na ng mga pagsisisihan mo balang araw, nakapagbato ka ng mga bagay na hindi mo dapat binato. Kapag binigyan po natin ng mahinahon daw na sagot, ang isang tao na medyo pagalit, nadi-diffuse yung galit. Merong istorya sa Bible, si Gideon, ganun yung nangyari sa kanya sa mga kausap niyang mga taga-Ephraim. Okay, galit na galit, pero mahinahon yung kanyang sagot, na-diffuse. So sa practical application natin, sa tuwing magkakaroon ka ng oportunidad na, alam mo yon, yung magsumiklab, katulad ng sinasabi ni Chacha sa Bulkan, ayun, katrabaho, kapamilya, sa simbahan, mas piliin po natin yung malumanay na sagot, thinking na, hindi, mahal ko na may tao na to eh. Kaya lang yung spur of the moment na tinatawag, lalo pong sisiklab. Pero pag mahinahon po, na isagawa natin yan, mas magiging maganda yung takbo na usapan. Pangalawa, nakakapagpagalit daw kasi yung matalim na pananalita, nakakapagdagdag daw po ng galit. Kapag galit tayo, hindi na tayo nag-iisip kung ano na lang yung basta sabihin natin. At oftentimes, kung masakit yung nasabi mo sa anak mo, okay na kayo physically, nakaakbay ka na sa anak mo, pero emotionally, kakargahin pa niya yon with many years to come. So bago magsalita, tanongin mo yung sarili mo, makakatulong ba itong sasabihin ko? Lalo makakagulo. At ang pinakamagandang ehemplo as we end, walang iba kundi si Jesus. Nung siya po'y nasa krus ng Kalbaryo, alala niyo po, he could have shared or said mga matatalim na salita sa mga taong nangungutya sa kanya, pero nanatili siya na tahimik nung hinuhusgahan siya ni Poncio Pilato at sa krus ng Kalbaryo, sabi pa niya sa Ama, ang panalangin niya, patawarin niyo sila Ama, hindi nila alam ang kanilang mga pinaggagawa at pinagsasasalita. So I think, pagka alam mong secure ka as a person, pag alam mong hindi totoo yung sinasabi ng tao, pag alam mong sumisiklab yung kausap mo, yung composure mo, i-maintain mo because mas maganda po ang magiging takbo ng relasyon nyo if we know how to control our tongue. Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay biniyaan mo ng isang magandang regalo, itong aming mga bibig. Ngunit Lord, may kaakibat na responsibilidad to. Magagamit to sa maraming bagay, magagandang bagay, pag-call ng attention ng mga ibang tao na gumagawa ng masama o may kasalanan. Pero pag ginamit namin to upang makadagdag ng poot
at galit at magmura, makapagsabi ng mga bagay na maaring wala namang katotohanan, Lord, ito ay hindi maganda. Tulungan niyo kami, Lord, to have self-control. Sabi mo nga sa Book of James, ang dila raw namin, ang bibig namin ay parang isang spark ng apoy na kayang sumunog ng isang malaking kagubatan. So Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Binibigay yung self-control sa bawat isang nakikinig ngayon. Nawa ay maging lesson to sa bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. 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 Lord, salamat po muli ng marami sa very meaningful and timely reminder po sa aming lahat sa aming pong leksyon na napakinggan mula kay Brad Jeff this morning. Alagaan niyo po lagi si Brad, lalo na po ang kanyang kalusugan, and always bless his mission. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Beautiful morning and beautiful message from Brad Jeff Eliscopides. Yan din po ang ating panalangin na tayo po'y pagkalooban ng paghuhunos dili, pagtitimpi sa mga lalabas po sa ating bibig. Actually, kahit na minsan, Brad, alam mo na yan. Hashtag, alalalam mo na yan. Opo. Napalunok na lang si Alam- Baby Boy dito. Oo. Alam mo na yan, Brad Ted. Mhm. Yan ang isa kong pinagigiliwan sa'yo. Ikaw ay taong may self-control. Oo. Kasi kung minsan talaga naman siya. Ay, minsan parang hindi mo na mapipigilan, sir. Hindi naman kita masisisi, partner, kasi talaga yung mga issue kong bayan. Ano, Iba yun, Cha. parang nakainom Iba eh, to. no? Oo, okay ka talaga, Cha. Oo. Iba yung tema natin. Ginagawa Cha. na Yung naman mga ako, ganyan. ginagawa na naman ako nito, ano tawag doon? Mascot eh. Hindi Oo. Pero ang ganda ng message ni Oo. Pastor. Kaya nga. Malumanay Hindi, na sagot. Maganda yan sa mga mag-asawa din. Oo, tama. Yan, Yes. yan ang Yes. napaka-importante Ma, yan. nakikinig ka ba? Kasi kapag nagsabay yung dalawa, oo, talagang, di ba? Sabi, Sabong. di ba? Oo, Tama ba yung sabong. tama ba yung turo sa sa atin sa science, Brad, naalala mo? Positive, Sa negative. magnet, di ba? Opposite. Ano Di daw? ba? Opposite attracts. Right? Kapag pareho, Pag parehong ano? Parehong positive, negative. positive. Pag Oo, parehong repel. negative. Pero pag positive, negative. Attracts. Oo, attract. Anong positive, negative? Repel, tsaka Repel attract. ba yun? Akala ko Absent negative ka yung siya, sagot eh. Oh, di ba yung magnet ganon? Hindi mo mapadikit, di ba? Pero pag binaligtad mo siya, didikit na siya. Oh, kinukuha mo ba yung magnet refrigerator nyo? Naalala mo, Brad? Di ba? Yung refrigerator natin, yung luma, may magnet pa siya. Yung kulay itim na magnet, di ba? Oo, Kukunin mo, ginagawa tapos? ginagawa mong kalaruan. Naalala mo yon? Yung bang ref nyo nagtatakin nanay mo, bakit hindi na yung Hindi na bumubukas. Kinuha nung anak kasi nga kasama sa kalaruan nila. Nasa gilid ng ref. Oo. Oo, Di ba yung nag-opposite yung- kasi siya. Yung Mag-attract. yung pang dikit mismo, yung magnet mismo, ng Yung sarahan at bukasan ng ref ang kinuha. Oo. Oo. Hindi ba Ginawa ginawa kong laruan? yun? Hindi, patay ako sa nanay ko pag ginawa ko yun. Mahal ref oo. dati. Mahal, oo. Sobrang mahal, Ang mahal oo. kaya ng Radio Wealth. Radio Wealth? Oo. Radyo yun Ha? Parang, may radio health ba na ref? Meron din, oo. Bago pa dumating ang Okay. Kelvinator, yung mga GE, meron. Bago yung American Home, lahat yan. Ba? Frigidaire. American Home. Ayan. Matagal Frigidaire. na rin na brand yun. Frigidaire. Oh, yun ang una. Frigidaire. Kaya nga ang tawag, yung Frigidaire. Frigidaire. Yes, ang una. Ganun sa amin dati. Si Brad Jeff. Oo. Ito na naman tayo, Pastor. Nagpapanggap Sige. ka na naman eh. Okay, sige. Oo. Napunta tayo sa Frigidaire. Oh, pero bukas, Pastor, ay araw na ng Huwebes na. Webes. Bilis. Okay. Okay. Parang ilang araw na lang, biyernes na. Ted, hiramin ko yung table mo dyan sa biyernes. Okay. Naka-schedule tayo. Ay, walang problema, Brad Jeff. Maghahanda pa kami dito ng ano. Ano bang gusto mong merienda? Okay lang, Ted. Basta yung table mo magamit ko. Oh, sige. Nakakagandang lalaki. No, kasi birthday, Iba may birthday ni Engineer Erwin Gala. Tomorrow. Wow. Okay, sige. Happy birthday. Salamat, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Magkita-kita tayo. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides.